Sa isang maliit na baryo sa probinsya, may isang matandang bahay na matagal nang walang nakatira. Sabi ng mga tao, may kakaibang amoy raw doon tuwing gabi. Amoy bakal, amoy dugo. Isang gabi, naglakas loob si Lito, isang tricycle driver, na dumaan sa likod ng bahay para mag-shortcut pa uwi. Madilim, tahimik, tanging tunog lang ng kuliglig ang maririnig. Pero habang papalapit siya sa bahay, naamoy niya. Bakit parang may nabubulok ang bulong niya? Huminto siya, sumilip sa silang ng bintana, at doon niya nakita isang babaeng nakatalikod. Mahaba ang buhok at parang may kinakain, parang buto na binabasag. Napaatras si Lito, nanginginig. Hayop lang siguro, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Pero biglang tumigil ang babae. Unti-unti itong lumingon. Ang mukha ay duguan, ang bibig ay puno ng laman, at ang mga mata nito diretso kay Lito at ngumiti. Tumakbo si Lito nang walang lingon. Pagdating niya sa bahay nila, hindi siya nakapagsalita. Nanginginig lang siya sa buong gabi. Kinabukasan, may balita sa baryo. May nawawalang bata. Huling nakita malapit sa lumang bahay. Simula noon, umiwas na si Lito sa lugar. Pero hindi siya pinatahimik ng konsensya niya. Isang gabi, habang natutulog siya, may naamoy na naman siya. Amoy dugo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At doon niya nakita, may nakadungaw sa bintana. Yung babae, nakangiti, at sa kamay niya may hawak na puso. Tumutulo ang dugo. Dahan-dahan niyang inilapit ang daliri sa labi niya. Hindi na nakatulog si Lito. Kinabukasan, nagpasya siyang puntahan ng bahay kasama ang ilang tanod. Pagpasok nila, walang tao roon. Pero ang sahig, puno ng tuyong dugo. Sa gitna ng kwarto, may kaldero. Pagbukas nila, napatakbo ang isa sa mga tanod. Sa loob ng kaldero, may mga nilagang laman loob. May atay, may bituka, at may kamay ng bata. Hindi na ito normal. Aswang na to, ang bulong na matanda sa baryo. Ang sabi niya, ang aswang daw na iyon ay hindi lang basta pumapatay. Pinipili niya ang biktima. At kapag nakita ka niya, hindi ka na niya kalilimutan. Lumipas ang ilang araw. Nawala na ang amoy sa lumang bahay. Akala ng lahat, umalis na ang aswang. Pero isang gabi, may bagong amoy na kumalat sa baryo. Amoy dugo, amoy sariwang laman. At nang sundan nila kung saan nanggagaling, napatigil ang lahat. Sa bahay ni Lito, pinilit nilang buksan ang pinto. Pagpasok nila, tahimik, madilim. At sa kusina, may kaldero na naman. Mainit pa at kumukulo. Sa tabi nito, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok at nakangiti. Unti-unti niyang tinaas ang ulo niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya ibang tao. Mukha na siya ni Lito. At sa loob ng kaldero, may ulo. Ang ulo ni Lito. Hanggang ngayon, may kumakalat pa ring amoy sa baryong iyon. At ang sabi nila, kapag naamoy mo raw iyon, huwag kang lilingon. Dahil baka ikaw na ang susunod na lulutuin nito.